Nakakalungkot yung round 1 ko dahil natabla yung completely winning position laban sa Grandmaster. Pero okay lang kasi mahaba pa po yung bakbakan, 10 rounds po ito, eh. So, may chance pa rin po tayo sa ating IM norm. Ngayon, round number 2, isa pong FIDE Master from Indonesia ang kalaban ko. Medyo bata pa po ito, 19 years old pa lang, very active na player. Dahil po natabla yung aking round 1, black ako doon. So, ngayon pong round 2, talagang eager akong manalo. Gusto ko talaga maipanalo 'to since puti din ako, magpipilit ako dito ng todo. Ngayon, para po sa inyong kaalaman, ito pong si FM Mariano Pabian ay nakalaban ko na po. At yung huling laban po namin pagkatapos po ng opening, sobrang equal. Sobrang equal. Ang naging ending po, natalo na ako dun, eh. Pero nagkapanikan lang kasi blitz tournament po yun, eh. Blitz tournament, equal na equal yung posisyon. Siyempre, pipilit-pilit tayo, kakaisip na time pressure, natalo po ako sa time. So, ngayon pong laban namin, standard po ito. Dahil standard to, may time ako mag-isip, aba, uulitin ko ba yung opening namin na equal? Siyempre, hindi, puti tayo, eh. Sobrang aggressive ko dito. Panoorin nyo po, E4 po ang aking ginawa na sinagot niya ng E5. Knight F3 ako, na sinagot niya ng Knight C6. Yan po yung laban namin nung nakaraan. Ngayon, pagka Knight C6 niya, nag-Bishop C4 po ako sa huling laban namin. Na tinirahan niya ng Knight to F6. Ayun. Kasi po, ibalik ko lang, no, ba't inuuna yung Knight to F6? Pag inuna kasi yung Bishop C5 dito, ang ginagawa ko po dyan C3. Kung kayo po nanonood ng mga laro ko, lagi ko pong ginagawa yun. Agresibo po ako dyan, nagsasacrifice ako ng pawn, gumugulo yung laban. Ngayon, mas pinili niya po yung Knight F6 na ginawa niya din sa akin nung nakaraan, eh. Ngayon, pagka Knight F6 po ang inuna, hindi po ako makapag C3 kasi kakainin ito, eh. Kumbaga, persado ako mag-react, persado kong depensahan yan, mapapa D3 ka. Yun yung nangyari sa huling laban namin na napaka-equal, sobrang equal hanggang dulo. Napunta na kami sa endgame, talagang pinilit ko lang manalo. Kaso natalo po ako sa time. So, ngayon, sabi ko hindi ko papasukin yung equal. Guguluhin natin. Ang ginawa ko po, nag-knight to G5 ako. Papasukin ko yung magulong mundo ng Pride Liber o yung 2 knights attack o 3 knights attack. Anyway, ang ginawa niya po dyan, nag-D5. Common yan, eh. Kasi inatake ko po yung F7. Kinapture niya. And then tumira po siya ng knight to A5. Ayan. So, kahit papano in-expect ko yan. Kasi yan yung pinaka main line dyan, eh. Pag malakas ka laban, yan talaga tinitira. Knight to 8-5, natitirahan mo ng check. Tapos magsi-C6. Capture, pawn takes. Tapos, ang lagi ko pong ginagawa dito, queen to F3. At dahil sigurado ako, chinek niya po yung aking chess.com account at popular tayo, eh. Popular, feeling sikat, eh, no? Hindi kasi nagla-livestream ako, eh. So nakikita nila na lagi ako naglalaro. Ginagamit ko kasi sa livestream ko yung mga opening ko din talaga. So common ko po talagang ginagawa is queen to F3 para pressure dito. Pag kinapture mo, may kain doon. Pero sa pagkakataong ito, napaisip ako, sabi ko, baguhin ko nga. Kasi mabilis siyang tumira, eh. Naramdam ako, bilis, biniblitz lang yan, eh. Sabi ko, baguhin natin, Bishop to D3 tayo. Pagka Bishop to D3 ko, tumira po siya ng Knight to D5. Sabi ko sa sarili ko, ay, pusang gala, alam ko to. Napanood ko na yung Knight D5 na yan. Ang idea niya, atakihin yung kabayo, kaya umatras yan. Ayun, saan ko to napanood? Magnus Carlsen laban kay Wesley. So, puti si Wesley, itim si Magnus. So, ang ginawa po dyan, pagka Knight F3, nag-Bishop D6, depensa sa pawn, tapos nag-casting lang si Wesley. Sabi ko, alam ko to. Nag-casting din si Magnus. Tapos tumira po ng Rook to E1. Pagka Rook to E1, ang in-expect ko, eto gagawin niya. Pero ang tinira niya, F5. Sabi ko, aba, ito na nga yun. Ito po yung Magnus versus Wesley So. Naaalala ko to, tal ginawa ko to ng video. So pagka F5, magtataka kayo, pinapakain niya pawn, pero tinex po talaga yan ni Wesley. Kinapture ko din, ginaya ko si Wesley, idol ko yun, eh. Anyway, ang ginawa niya po, ginawa din ni Magnus, queen to F6. Yun ang idea, pinakain niyo po para atakihin lang yung kabayo. Hindi mo madepensa, persado kang matras. Ngayon, anong meron? Dito, pawns up na. 'Di ba? Abay, meron pong G5, umaati ka bungbong atake. Ang idea, G4, kukulungin yung kabayo, sunod-sunod yung atake, underdevelop ako. Pero sabi ko, napanood ko, alam ko to. Ang tinira ni Wesley C4, inatake yung kabayo, na umiwas, knight to F4.
Syempre inatake yung bishop ko, umiwas sa F1, tapos tinirahan po yan ng G4, parehong-pareho, Wesley so versus Magnus. Kulong yung kabayo pero okay lang. Ang tinira ni Wesley, D4 eh. Pagka D4, kinapture po yung knight, libre, kinapture ko naman yung pawn, at kung titingnan nyo, ang kapalit mo ng kabayo, 3 pawn. According sa Enyan evaluation, equal to. Dito po, ang tinira ni Magnus, knight to e6. Ginagaya namin yung Wesley Magnus talaga, no? Balik tayo dyan, no? Pakita ko lang, bakit po hindi po ito kinakapture? Pag tinex mo kasi, may bishop to dito yan. So, hataw to. Pag umatras kang ganito, may gayon. Ang lakas ng bishop, kahit one piece down ka, nako! Butas-butas siya, sir, butas-butas. Kaya hindi po kinakapture yan, no? Ang ginagawa dyan, knight to e6, na yan din yung tinira ni Magnus. So, sabi ko, alam na alam ko pa to. Kasi nga, naalala ko talaga, napanood ko to, ang tinira ni Wesley, queen to c3, atake lang sa kabayo. Ngayon, pagka queen to c3, ang ginawa dito ni Magnus, umatras yung kabayo eh. Tapos sini-5 ni Wesley. Naalala ko yun eh. Pagkatras dito, nag-B4 eh. Yun ang nangyari. Pero yung kalaban ko, tumira po ng knight B4. Na brilliant move. At pagkatira niya yan, anong nangyari sa akin? Nangamuti ako. Sabi ko, yari. Hindi ko alam to. So, napilitan na ako mag-isip. Bigyan ko lang kayo ng idea kung ilan ang oras. Pagdating po namin sa posisyon na to, ang oras ko po, around 1 hour and 25 minutes. Yung kalaban ko, 1 hour and 34 minutes. Nag-start kami ng 1 hour and 30 minutes na dagdagan pa yung kalaban ko. So, ibig sabihin po nun, aral na aral niya yung opening na ito. Anyway, dito, medyo kinapa ko na ng konti. At ang tinira ko po ay C5. Yun. Hindi ko po kaagad kinapture. Kasi, ang nakita ko po dyan, pag kinapture ko, later, babalik niya lang ata eh. May ganito eh. Kasi may threat pa din dito later on. Ang ganda kasi ng C5. Tapos mamaya pag naka C5, butas to. Tapos butas dyan, no? Tapos grabe, ang sakit ng atake. Naramdaman ko yon. Kaya ang ginawa ko, C5 ko at number 1 engine move yung C5. Pinagalawa ko muna yung bishop. Ngayon, kung sakali man na umatras yan dito para dumipensa, ang ititira ko po dyan, B4. Tapos pagka-atras mo, eto naman. Ayun, no? Lakas din. Tingin ko goods ako. At tama ang aking evaluation. Medyo okay daw yung position ko pag ganun ginawa. Anyway, ang tinira niya is bishop to e5. In-expect ko din yan, no? Para po ang threat niya is check dito, bagsak na. Kaya napilitan ako, capture na to. Ngayon, nakita ko na pag tinix, may knight to c2. Ang problema, hindi niya tinira yan. Kung yan yung tinira niya, may plano po ako, bishop to g5. Bakit ko pinapa-capture yan? Kasi takes ako dito. Coach, libre yung tori mo, okay lang. Kasi ito po, kulong. May mga idea po yan ng bishop to c4. Pag nag-king move ka, tira ka queen to c3. Ayun, no? Kulong yung kabayo. Aba, ang pinaka-depensa na lang ata, mga queen to f6. No? Okay, tatakbo yung king. Pero pag queen to f6, may check po ata. No? Wale, mahihirapan yung kanyang king. Like for example, queen to f6, rook to e7. Di maharang kakainin na. Syempre, tatakbo ka. Siguro dito na lang, rook to e8. Grabe yung idea, no? Libre na yun eh. Pag kinapture mo kasi, takes with a check. Pagpunta mo dito, check. No, nakita ko lahat yan eh. Di ba? Lamang tayo, bigla ng pawn. Di ba? Nakita ko yon. Pag nag-knight to c2, yan ang gagawin ko. Talagang plinano ko na yan. At turns out, tama yung aking evaluation. Mukhang lamang talaga pag ganun ang nangyari. Kung hindi man lamang, at least slightly better. No? Goods. Kaso, hindi niya po tinira yung knight to c2. At ang ginawa niya, mabilis na itong tinira, nag-F4 lang. At pagka F4, sabi ng engine, slightly better daw ako. Ang problema, hindi ko alam kung bakit. So, ina-analyze ko to. At ang nakikita kong threat ng F4, no? Mag-E-F3. Tapos, butas-butas yung king ko. Ang lakas ng mga bishop, mga sir. Lakas din ng knight. So, nag-worry ako sa F3 na yan, no? At ang tinira ko, knight to c3. At it turns out, ang best move, knight to d2. Na hindi ko sure kung bakit. At alam nyo kasi, ang knight
to D2 at C3, pareho po ng idea na nakikita ko pero gustong tumalon dito eh. Mas pinili ko ito dahil ayoko matakpan, at least buhay pa to, di ba? Eh kaso ito daw yung best. Ito pala yung best. Kasi ang gagawin pala dyan, pag ganyan, magbibishop to F5, ayan o. Huwag kayo maniwala na X, no? Pero kung titingnan nyo, equal yan eh. Oh. Ewan ko ba't X ang linagay ng chess.com. Pero tiningnan ko na po ito sa ano eh, sa chess base talaga na stockfish na malakas. Talagang number 1 move yung bishop F5 and most of the player played it. So linya pala ito na hindi ko talaga kabisado, kaya kinapa ko lang. Anyway, hindi po ako nag-knight to dito eh. Ang ginawa ko po is knight to C3. Ang analysis ko sa knight to C3, in case na mag knight to C2, inanalyze ko to eh. Sabi ko tatalon yan dyan, magro-rook to or bishop to D2 lang ako. The point of bishop D2, capture ka dito, takes coach quality down ka. Oo, pero lamang ako 20. So sabi ko, playable ito. At tama nga ang aking assessment. Playable daw, equal daw po, sabi ng engine eh. Pero ang matindi kasi ito, pagkatira ko po ng knight to C3, naalala ko, idol ko pala si Dubog. May nakita kasi akong matinding linya. Sabi ko dito, di ba may check? Oh, yan yung tinira ko eh. Dahil may nakita kong linyang napakatindi. Maladubog, promise. Pagka-check, dalawang tira ang tinitingnan ko, king move, saka bishop to E6. Tiningnan ko muna yung king move kasi medyo natural eh. Alis ka na sa pin. May nakita akong napakatinding rook takes E5. Sasabihin nyo, coach, ano yan, nabaliw ka na? Siyempre, kakainin. At pagka-takes, nakahang pa to. May threat pa dito. Bishop to dito lang. Eto na-analyze ko dyan. Brilliant to. Pagka-takes, oy, ubus na piyasa mo, coach. May knight lang ako sa E2 with the idea of bishop C3. Yung king niya alanganin. Yung reyna niya matitigok. Na-analyze ko yan. Sabi ko, ang ganda ng mga sacrifice. Ako dubob eh. Kaya sabi ko, check ako para maganda. Ngayon, ang tagal ko nag-isip bago ko tinira yung bishop C4 kasi may isang linya na pilit kong pinapagana. Ito po yung bishop to E6. Yan po yung tinira niya. Yan yung number 1 move. Kasi tinitingnan ko to eh. May linya ako inanalis dito. Ang lalim din ng nakita ko dito eh. Knight to E4. Tapos sabi ko magkikwin to G6 lang yan. Pagka kwin to G6, may nakita akong mga maladubog kasi talaga yung analysis ko eh. Dubog na patalo eh. Knight to D6. Ayan oh. Lamang daw siya dito pero ang idea niyan guys, hindi mo itong makapture, may text dun eh. Ngayon, pag inuno mo itong capture text dito, ang pinaka best move na nakikita ko sa kanya, knight takes. No? Pagka knight takes, capture lang ako. Again, quality down, pero medyo lamang ng 20 eh. Ang importante, baka pag-develop. No? Ngayon, may nakita akong isang linya dito eh. Eto po, oh. Ina-analyze ko actually hanggang dito bago ko tinira yung bishop C4. Ah. Nakita ko hanggang dito. Pag kinapture niya to, rook takes ako until bishop D5. And then, ang nakita ko dyan, capture. Ayan. On my analysis, bago, sa bishop C4 ko to nakita eh. Pagka pawn takes, may simpleng tira ako, queen to D2. Rook sacrifice na naman. Ang idea, pag kinapture, takes. Oh. Tapos, pagka nag-king move lang, B4, pusang galaw. Yan lang mga threat ko, guys. Yan lang. Solve na, tapos may passpawn na papatay sa kanya. Equal lang daw, pero ang gulo, di ba? Tapos, playable. So, yun yung aking nakita. Pero, eto matindi kasi. Kasi, nung tinira ko yung bishop C4 dito, ipakita ko lang. Sa analysis ko, nabulag ako. May nabulag ako dito eh. Kasi pagka bishop tira dito, nung ina-analyze ko, sa visualization ko, walang pawn sa D5. Kasi ang nangyari ganito, di ba? Oh. Pagpunta dito, pagka-takes ko, yung pawn nga pala napunta dito. So, kumbaga, pumalpak yung analysis ko kasi pagkatira ko nito, una kasi walang pawn sa D5 eh. Hindi ko nakita o hindi pumasok sa analysis ko yung tiradang D5. Losing agad. May D5 pala. Pusang gala. Underdevelop ako sobra. Bago ako ituloy yan, no? Kasi nung pagkakwento dito ko, based on my analysis, wala na, tagilid na eh. Oo, kasi kahit gumanito siya, wala pa rin yan eh. Ang idea niya, pag kinapture dito, titirahan ko lang yan ng rook to B1 eh. Wala na, tapos pass po, no? Kahit na quality up ka, tagilid yan, sir. Lakas pa ng bishop later on. Yan yung nakita ko eh.
Kaso yun na nga, na-miss ko po yung simpleng D4. Nawala yun, hindi ko talaga nakita. Doon ako pumalpak. Ang dami ko pang na-spend na oras nung na-reach namin yung position na 'to, 10 minutes na lang ako, eh. Yung kalaban ko nasa 30 minutes pa, eh. Lamang siya kasi ng malaki, lumamang siya ng 30 minutes sa opening pa lang dahil kabisado niya ako, kinakapa ako. Anyway, pagkatira niya po ng D4, tumira po ako rook B1, kailangan ko iligtas, eh. Na sinagot niya lang ng brilliant move, oh. Ay ko, wala na, eto losing na ako. Tumira ako dito, less than a minute na lang ako, eh. Kumbaga resignable na, kinapture ko yan, tinex, and then nag-H3 para hindi mamate kung sakaling i-check niya. Kaso tinirahan niya lang ako ng knight to E1. Nag-resign na ako. Kasi ang threat niya po, mamatihin ako. May knight check din dito. Hindi ko madipensahan pareho. Kaya nag-resign na lang ako. At dahil doon, talo. Iyak! Anong napulot kong aral? Huwag kang masyadong gagamit ng opening na hindi mo pinag-aralan ng malalim. Lalo na sa panahon ngayon, nakalaban mo bata, batak na batak sa aral. Kasi ginamit ko lang dahil may konting idea akong alam because of Magnus and Wesley. Pero hindi ko talaga completely aral lahat. Ayun, nagoyo ako pagka knight takes d4, di ko alam gagawin. Anyway, dahil po sa talo na yan, ang score ko 0.5 lang out of 2. At round number 3, kalabang ko naman, isang Indian player na si Arjun Satish. 2100 lang rating niya, eh. So, expected dapat manalo ako dito, di ba? Pero, palakas din siya, tumatabla sa mga 2400, eh. Ang nangyari po, itim ako. So, dahil itim ako, tinignan ko yung laban, yung mga laro niya, mga past games niya, nakita ko yung opening niya. Pagka D4, D5, C4, C6, Knight F3, Knight F6, slab ako, eh, tapos nag-E3 lang. At pag nag-E3 ka, ang tinitira ko talaga dyan, Bishop to F5. Ngayon, ang madalas na ginagawa niya, Knight doon. So, pagka Knight dyan, pag ako nag-E6, mauwi po ito sa very equal na malaki chance sa matabla. Magna-Knight to H4 yan. Nakita ko laro niya, eh. Tapos pag umatras sa kakainin niya lang. Pero Bishop siya, eh. Pero equal yun. And since ako po ay, alam niyo na, gusto ko talaga manalo, pinilit ko yan. Ang tinira ko kakaiba. Instead na E6, which is mainline, number 1 engine move, nag-A6 ako. Maiba lang. Sabi ko, guguluhin ko. Ayokong sundin yung setup. Ang ginawa niya naman, nag-bishop to D2 lang. Number 1 engine move din, oh. Hanip na yan. Ang bis niya tinira yan, ibig sabihin, alam niya na to. So, pagkatira niyan, kailangan ko na talaga mag-E6, mga sir. E6 talaga ang dapat kong gawin. Pero hindi ko pa rin in-E6. Sabi ko, babaguhin ko ang tira. Nag-B5 ako. Kumbaga, nag-pawn moves na naman, opening pa lang. At dahil daw sa tira ko na yan, medyo lumamang na siya. Pero sabi ko, okay lang yun. Kahit naman lumamang sila ng konti. Kasi, ang rating niya naman, 2100. Sabi ko, ma-outplayed ko to, magkakamali. Kumbaga, yun yung mentality ko. So, pagkatira niya po ng B5, ay ko magkakamali. Abay, doon ako nagkamali. Kasi ako yung nagkamali. Dahil pagkatira niya po ng knight to E5, number 1 engine move, wala, nahirapan na ako. Ang dami niya ng threat, guys. Kasi yung mga normal na magtutulak ka lang, nakakatakot, eh. Baka pwede kang sacrificean, eh. Pwede kang sacrificean na gano'n, no? Tapos tulak. Gano'n ang pwedeng gawin, eh. Ayan, na-experience ko na yung ganitong setup kahit sa blitz, eh. Mahirap. So, ang ginawa ko, nag-knight D7 muna ako. Kailangan ko i-get rid yan. Kaso, pusang wala. Number 1 engine move na naman. Puro engine move na yung tinira ng kalabang ko. Siyempre, tinulak ko yan. Number 1 engine move na naman. Dinipensaan ko. Number 1 engine move na naman. At dito po, hindi ako maka-E6. Kasi pagka E6 ko, talo agad. May G5 or G4, tapos mag-G5, tapos libre na to. Mawawala ng depense. Kaya napilitan ako mag-bishop to E6. At eto, tagilit na ako. Pagka bishop to E6 ko, nag-knight to C1, number 1 engine mode na naman. Ang ini-expect ko, magkakasing siya, eh. Tapos pag nagkasing siya, tatalon ako dito, mag-F6. Wala, eh. Talagang alam niya yung ginagawa niya sa buhay niya. Ako naman, nag-G6. Nag-knight to B3, number 1 engine move na naman. Yung kalaban ko, puro engine move na po yung tinira. So, pagkatira ko po ng bishop to G7, nag-rook lang po sa may C1, nag-knight lang po ako sa may E5 para po sana kainin to or tulakan to. Nasinagot niya lang ng knight to C6. At pagka knight to C6, queen to B6 at sinacrificean lang ako. Boom. Walay. Matu 2 pawns down.
Gano'n ang nangyari. Kaya ako, nag-casting na lang at pagkabagsak ko nito, wala, halos mag-resign na ako. Actually, nag-resign na ako. Di ko na kaya. So, anong problema ko na naman? Ang problema ko, masyado na naman akong aggressive. Kumbaga, hindi ako naglalaro ng normal chess eh. Medyo nag-underestimate ako sa kalaban na baka magkamali kahit na yung open na ginagamit ko hindi maganda. So, medyo pangit yun. Ano bang accuracy nito? Tingnan ko lang po accuracy niya. Kasi puro engine tinira niya eh. Nakakainis eh. Pusang gala, ang taas sa accuracy. 96.6 accuracy yung tira niya. Kumbaga parang Magnus level yung ginawa niyang laro. At dahil doon, talunan na naman tayo. Ano nang ginawa ko? Next game. Isa na naman pong Indian yung kalabang ko, pero medyo natuto na ako ngayon eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede yung ganong style na iisipin mo mahina kalaban mo kahit na bad opening yung gagamitin mo, eh kaya mo pa rin ipanalo. Nag-aalam Magnus ako eh, nag-iimbento ng opening, tapos ayun, natatalo na. Bigla magagaling yung mga kalaban kasi lahat ng kasali puro active player eh. Kasalukuyan lahat ng tournament nilalaroan nila eh. Sabi ko hindi pwede akong maganong sell sa ganitong klaseng level ng torneo. So dito po, inayos ko na yung opening. So, ang gagawin ko, babago ako ng linya pero playable. Okay, hindi ko pwedeng baguhin tulad kanina na lamang agad yung kalaban. So, ang ginawa ko po dito, dito po nag-ipon ako, nag-C5 yung kalaban, and then tiningnan ko yung laro niya, pagka nag-C3 ka, ang ginagawa niya po nag-D5. Pero sa pagkakataong ito, tumira po siya ng knight to F6. Sabi ko, susupresahin ako. Kasi first time yan tinira yan. D5 talaga linya niya eh. Nag-prepare ako sa D5, nag-knight to F6 siya para sa presahin ako. Eh sabi ko, hindi na ikaw marunong manopresa. Kasi ang common na ginagawa E5. Pero ang ginawa ko, D3 lang. At pagka D3 ko, opening pa lang po, nag-isip na siya ng 5 minuto. This is move number 3 pa lang. At ang ginawa niya po, nag-D6. Ako naman po, nag-bishop to E2, nag-E6, tulak, ayan no. Nag-develop lang ako ng normal, kumbaga equal lang, walang special, ayan no, tamang develop lang. Ayan, sinecentralize ko yung pyesa, queen dito, may with the idea of this and that. So, medyo may alam ako sa setup dahil tinitira to ng isa kong estudyante. Kaya sabi ko, pwede ako dito. O, rook B8, o, dinipensahan ko yung B4 para hindi makabreak kayo, no. Tapos, nag-D5. Pagka D5, ayun, lumamang na ako dito. O, yan po ang nangyari. At ang ending, napunta po kami sa endgame na ganito. Ayun. So, pagkatira nito, nag-F5 ako. Ito, maganda yung F5. Tumira siya ng queen to D8 at pinagkakain ko po yan. Ang naging ending, 1 pawn up ako. Pero hindi madali. Kasi kahit 1 pawn up ka, hindi pa ganun kadali ito dahil medyo weak yung pawn na napipilahan. Ang ginawa ko po, ginawa niya, nag-bishop F6, inatake ko yung pawn, tinulak niya lang, and then nag-rook ako doon, nag-queen to E7. Ang ganda ng tricks niya, pag kinapture mo, sacrifice kasi may mati dito pag nawala yung knight. Ang ginawa ko naman, huwag mo akong lokohin, meron akong ganito. Kaso, na-miss ko yung best move niya, may rook to D8 pala. Paano yung rook to D8? Hindi ko ma-capture. Kasi nga, pag kinapture ko, may pin. Anyway, bumalik ako sa F3. Tapos pumunta siya doon. Lumapit yung king. Nag-endgame kami. So, tumira siya noon. Didepensahan ko. Gumanon. Tapos dito, ganda ng tira ko. Number 1 engine move to F4. Out of nowhere. No? First line ko ito Atake doon. Kaso, ang problema kasi, like, ipakita ko lang bakit, anong big deal? Ba't kailangan ng F4 muna? May check po kasi. Tapos pag umangat ka, check ka na naman. Pag pumunta ka dito, check ulit. Pag saka ka nag-F4 dito, may G4. Pag kumapture ka dito, takes capture na ganyan. Nakakatakot pa yan. Malaki yung chance ang matabla. Mas madaling itabla to Kasi napapalit yung mga pyesa Balik ko po doon. Kaya nag-F4 muna ako. Ang malaking diferensya ng F4, diba? Ganun pa rin mangyayari Papasok yung kabayo o tore, atakihin yung kabayo, tatalon, may threat dito. Ganun pa rin. Tapos ngayon, pag chumek siya, umangat ako, wala nang ganun. Diba? So, ang ginawa niya, nag-bishop to F2. Pagka bishop to F2, chumek dito, chumek, tumakbo, chumek na naman. Gumanon, chumek. Ayan. At dito, pag pumunta ka dito, talo ka agad. Ayan. So, dito po,
wala na kami masyadong oras. Pareho kami less than 2 minutes na lang. Basta mababa na lang, less than a minute na nga lang ata siya, eh. Lamang ko ng konti sa oras parang 1 minuto, eh. Anyway, pumunta siya do'n, kinapture ko na, tsumek, umangat yung king, kinapture do'n. So, ang ending 1 pa rin ako. Hindi niya po basta-basta ma-capture 'to, kasi 'pag tinig siya yan, mate. Ayan. So, ang ginawa niya, nag-bishop, dinepensahan yung mate, tinulak ko muna. Tumira po ng king move. Tapos dito, ayun, inatake ko na. Bakit? Gusto ko po siyang matihin. Gusto ko mapersa siyang kumapture dito. Yan ang gusto kong mangyari. Pero mali pala yan. Kasi may mali yung evaluation ko. Akala ko pagka takes, wala kasing time, less than a minute na lang kami dito, eh. Akala ko pagka rook dito, yun tinira niya mali, eh. Pag eto, nakita ko 'to, akala ko panalo na 'to dahil ang bilis. Tabla lang pala yan. Oo, tabla lang. Ganyan daw mangyayari, oh. Tabla daw 'to. Lalapit ka, pero siya makakalaganon din, eh. Tabla pala yan. Kaso siyempre pareho kaming time pressure, siguro evaluation niya losing din. Kaya ang ginawa niya, tsumek, nag-rook to F2. Pagka rook to F2, nakapag-ganon ako, check, ganon. Eto yung gusto niya ng tabla. Pero wala, eh. Pagka-capture ko, takes capture ulit, eh. Eto, panalo to. Ayan, simple na lang to, eh. Tulak yung pawn. Okay. Ganun lang nangyari. At dito po, nag-resign na siya dyan. Kasi kahit tsumek siya dyan, tatakbo na lang. Tapos promote. At dahil doon, nanalo na ako isa. So, ganun yung approach natin. Simple lang, equal, playable, kahit hindi natin alam yung opening kakapay natin. Ngayon, next game ko naman, kalabang ko, player from England, si Cox Tristan. So, ang tinira niya po, Knight F3, na sinagot ko po ng D5. Typical lang po ito, pero binago ko ng konti yung opening ko, eh. Kasi ang tira ko dito dati, Knight F6. Sabi ko, malamang inaral niya yun. Nagbago ako. Bishop G4. Pero okay lang to kasi alam ko yung Bishop G4 equal lang yan, eh. Tapos hindi magulo. So nag-casting lang siya, Knight D7, nag D4, E6 lang, and then nag C4. Ayan, typical, oh. Ako, ginawa ko dito, Bishop E7 muna, eh. Ang reason ko, kaya ako nag-Bishop E7, first plan ko, eto. Ayan, medyo nag-iisip lang ako ng konti, gusto kong maging aggressive kasi medyo equal yung position, eh. So, gusto kong matake. And then, ang ginawa niya po, Knight C3. Tapos na-realize ko, pag pala tumira ako nito, mag-H3 lang. Tapos ganito, hindi ako makaganon, mag-G4 lang. So, sabi ko, di pala pwede. Sige, balik tayo sa normal, equal lang. Pagkatira ko po nito, kinapture niya, binawi, and then tumira po siya dito ng weird move na nagulat ako, Knight to G5. At bigyan ko lang kayo kung ano nangyari. Mabilis po siyang tumira sa lahat. Kumbaga, halatadong preparado niya to na pagka Knight to G5 niya, kasi ang oras na po dito halos 1:30 pa rin, eh. Ako, naggastosan na ako ng 15 minutes, eh. Parang 1 hour and 15 na lang. Hindi ko maalala eksakto, pero definitely mabilis po siyang tumira. So pagka Knight to G5, it looks stupid, to be honest. Kasi ba't mo lalagay dyan, mag H6 ako, di babalik ka na naman. Pero nung tinitingnan ko, ang idea niya, pag nag H6 ka, dito siya babalik. Gusto niya mag F3, E4, tapos Knight to F4. Pag yung bishop mo pumunta dito, maatake. Yun yung kanyang plano. So, pinag-isipan ko yun. Nag-isip nga ako ng Knight to F8, eh. Tapos dito ko hamunin, eh. Pero sabi ko, H6 na lang. Kasi pagkapunta niya dito, may nakita akong linya, eh. Ang best move po according sa engine, no, mag-castling ka lang, wag mo intindihin. Pag nag-F3, punta ka lang dito. Pag ipurin mo lang, kaso naalangan ako sa ipur, eh. Saka mukhang alam na alam niya gagawin niya kasi preparado po siya, eh. Kaya ang ginawa ko, hindi kita papayagang magawa yung gusto mo. Nag-G5 ako, napaka-agresibong tira, guys. Kasi pine-prevent ko to. Nakita ko mag-F3. Pagka F3 atras lang. Tapos ang ine-expect ko dito, actually Queen to E1, tapos magaganon. Pero pag nag-Queen to E1 naman siya, dito ako pupunta, pressure, tapos magkakasi ako queen side. Bahala ka dyan. Pero ang ginawa niya po, nag-G4, eh. Ang bilis yan tinira yung G4 na sinagot ko na Bishop G6, of course, and then nakapag E4. So ang plano niya pala, kunin talaga yung sentro. Pero mas komportable ako dito kasi yung knight niya, walang mapuntang square na maganda. Yung bishop ko, maganda yung dating. May pressure dito, di ba? So ang ginawa ko po, nag-knight to B6 na tinulakan niya. At pagkatulak niya, nag-knight to D5 ako. Ngayon, kung sakaling ipalit-palit niya po yan, lamang ako dyan. Backward po ito. Oh. Tapos tumalon yung knight sa E4. Ganda ng papasukin ako dito. Sabi ko, bahala ka dyan. Knight to C7 lang. Pag tumalon, kainin ko lang yan. Tapos knight to E6, pressure lang dito. Ang lakas ng binibigyan na pressure. Pwede ako mag-casting mamaya sa queen side. Ang ginawa niya po is nag-B3.
So, nag-knight to e6 ako, dumipensa siya. Nag-knight to d5 ako, threatening knight to e3, dumipensa siya. Nag-queen to b6 ako, magkakasing ako sa queen side, na inatrasan niya lang ng kabayo. Ang idea niya, papasok siya dito, pero wala akong pakialam dyan. Nag-castling pa rin ako. Tumalon yung kabayo. Ayun, inatake ko yung reyna. At pagkatira niya niyan, lamang na ako after h5. Number 1 engine move. Diba? Bakit? Anong idea? Mabubuksan to guys. Lalakas. So, ang ginawa niya, kinapture ko. And then dito, tumira po siya ng A3. Inatake yung bishop, inatras ko lang, inuwi ko lang ng bahay. And then tumira po siya dito ng isang malaking mali. Queen to F3. I think the idea is to defend, and at the same time may hataw dito, di ba? Hindi mo pwedeng capturein, di ba? Tapos pine-prevent niya din yung tula kasi kulong yung kabayo halos pag hindi niya tinira yan Pero ang hindi niya nakita, brilliant sacrifice, nakalimutan niya, dubob kalaban niya dubob no? Eto po, boom! At anong meron? Siyempre, pasado kang kainin. Rook takes, capture. Ayun, nag-resign na po siya dito. Kasi isang pyesa ng kalamangan, babagsak pa yung pawn. So, dahil sa panalo ko na yan, gumanda yung standing ko. Meron na akong 2.5 out of 5. So, nadalawang sunod na talo, pero nakadalawang sunod na panalo. Eto ngayon, malakas yung next opponent ko na sumunod. Walang iba kundi isang international master from Indonesia. Bata lang din po, 19 years old, si Azaria Jody Setyaki. Very actively playing lahat ng torneo sa Europe, sa Asia, pinuntahan. Grabe, naghahabol po siya ng kanyang GM title. If I'm not mistaken, may isa na po ata itong GM norm Anyway, puti po ako sa laban namin. So, nag-e-4 po ako, nag-e5. Knight F3, Knight C6. Ngayon, pag nag-Bishop C4 ako, ang tinitira niya Knight F6. Ayoko nang ulitin yon dahil, alam nyo na yung nangyari sa akin round 2, kaibigan niya pa yun, pareho silang taga-Indonesia. Sabi ko, baguhin natin. Pumunta na ako sa Knight C3 na madalas ko naman tinitira din. At ang sinunod niya, Knight F6. Ngayon, dito marami na ako nasubukan. Pinakamadalas is D4. Ginaya ko to kay Hikaru. Ngayon, ang problema doon, maraming equal line. Meron akong ginawa, tinalo ko isang IM sa Russia, yung huling laro ko sa Russia noong February. Eto, nasupresa ko yung kalabang ko. Nanalo ako doon. Pero, sabi ko, tiningnan niya din yun. Kasi naka-public din yung laro ko Kaya sabi ko, baguhin natin. Eto, yung hindi ko pa natira. H3 naman. Ang idea mo ng H3 na yan. Kasi, yung kalaban ko, gusto niya yung bishop sa C5 So, the main idea is may capture dito. Yan lang ang main idea niyan. Tapos ganyan. Okay? So, ang nangyayari, hindi siya makapag-bishop C5. Kaya napilitan po siya mag D6. Ayun. At pagka D6 niya, nag-D4 na ako. So, eto po ang nangyari. And then G6. So, hindi siya makapag-bishop C5 At least ibang setup. Pareho kaming nangangapa. At least hindi ako nauwi sa malalim na home prep. Kasi ang mga bata po, pagkalaban mo yan, walang ginagawa sa buhay yan kundi mag-chess. Yung home preparation yan, sobrang lalalim. Kaya mas magandang dalin mo sila sa posisyon na pareho kayong walang alam. At least, equal na yung playing field. Kapaan na lang, di ba? So, ang nangyari, ganyan, Bishop E3, gumanon, and then, nag-G4 ako, castling, Bishop to G2, nag-rook lang sa may E8, and then Queen to D2. Pagka Queen to D2 ko, siguro ang nagastos ko pa lang mga 10 minutes kasi madaling laruin yung position So, ang plano magka-castling. Yung kalaman ko, ganun din, mga 10 minutes. Pero after Queen D2, nag-isip ng 30 minutes yung kalaban ko. Walang halong biro. Sobrang tagal. Inantok na ako sa tagal ng pag-isip niya 30 minutes. Pero etong nakakabilib. Kasi nung ina-analyze ko to, habang nag-iisip siya, nag-analyze na rin ako, ginagamit yung oras niya. Tagal yung tumira Ang nakikita kong tira niya na maalangan ako is capture. Diyan ako naalangan pag nag-capture siya. Ngayon, bakit ako naalangan dyan? Kasi pagka-takes niya, may nakikita akong mga idea na pwede po siya mag-C5, tapos mamaya mag-B5, mga ganun. Kung magkakasting kasi ako atakihin ako dito, no? So, ang tagal niya nag-isip. Tapos, ang tinira niya, Knight takes D4, which is number 1 engine move to equalize. Pag iba pala tinira mo, lalamang ang puti. So, kinapture niya yan. Siyempre, binawi ko. At ito matindi. Ang nakikita ko C5 C5 yung iniintindi ko, mahirap yung C5 Tapos pagpunta mo dito, mamaya baka ma-pressure ka, baka tumira Queen A5, tapos mag-B5, atakihin ka. Hindi ako makakasling basta-basta. Abay,
Hindi niya nakita yung C5. Ang nakita niya, yung number 1 engine move. B5. Pusang gala. Number 1 engine move yan. Hanip na yan, no? Pinakain lang. Parang nakakatakot pa, may bubukas pa yung tore. Pero it turns out, best move yan. Ang ganda ng idea niya, he wants to go B4. Pagka naka B4 kasi, knight moves away, may pressure dito. Ngayon, ang dami kong tinignan na linya. Ang unang-una ko mong tinignan is capture. Kaso pag capture, may takes dito. Alanganin, di ba? Pangalawa ko pong tinignan is castling lang. Kaso pag nag-castling ka, tutulak pa rin, pupunta ka dito, kakapturein niya lang yan. Mapapalit lang po lahat and it's looking good, no? Queen H4. Tapos mga ganun lang. Madaling laruin. Mamaya, pwede pa nga ata ito eh. Madaling laruin. So sabi ko, hindi pwede yung castling. Oh, eto dito ako nag-isip ng matagal. G4. Ayan, oh. Pagkatira po nito G4, dito ako nag-isip ng matagal. Kasi ang ganda eh, pag tumalon to, kain na lang yun eh. Tapos kain to, isang pyesa na, wala nang atake doon. Pero may B4. Ngayon pagka B4, dami ko din na-analyze dito. Dalawang bagay ang pinaka-linyang tinignan ko. Una po, ano mangyayari pagka pawn takes? Pagka pawn takes, capture siya dito, atakado Reyna. And then queen takes, depensado, di ba? Abay, titirahan lang po ako ng C5. Nakita ko yung C5. Kasi pag kinapture mo to, takes ka na ganun, capture dito, may D5 ako nakita. Hanip na yung D5 na yan. Nakakainis. Hindi ako makakasling guys eh. Hindi ako makakasling. Kasi may check. Ayan o. Oh. Meron pa ako isang tinignan dito. Paano naman pagka bishop takes? Di ba? Pawn takes, capture. Tapos bishop takes, capture. Wala eh. Kasi ang nakita ko dito, yes, one pawn off ka sa kasalukuyan. Pero pagkatira po ng bishop b7, kailangan mo depensahan. And then after this, mababawi din yung pawn. Equal. So, nadidrain na yung oras ko. Nag-isip siya ng 30 minutes, pero ako, ang ginastos ko dito, halos 30 minutes din. Kasi ang ganda ng tiradang B5. And then, may nakita ko sang linya na kung saan akala ko actually winning na. Pero, nag-hallucinate lang pala ako. E5, yan yung tinira ko. Akala ko winning ni. Akala ko matatrop yung rook. Kasi, sabi ko, masyado akong kumain. Atras lang. Pasado ko kumapture, kain lang ng king, sorry. And then, pasado ko lang maggalaw ng king, kulong na yung tore. For some reason, palpak na palpak yung analysis ko, na pagka-takes nga pala ng pawn, may pawn na dito. So, pagka ganito, may E4. Wala eh. Napilitan lang kumain. And dito sa ko, okay lang. Siguro, wala namang Reyna, yung king ko aktibo, pangat pawn structure. Kaso may ganun, no? Oh, nasinagot ko ng C4. Tumira lang ng A6. Ganda ng A6, guys. Kinain ko to, kain to. May pressure doon. Pressure dito. Ganda ng A6. So, ang ginawa ko, umatras. Nag-knight to B6, umatras din. Inatake yung pawn. So, ang ginawa ko, tinulak ko. No? Kasi pag dinepensa ko ng normal lang, magtutulak na ganun eh. Pag gumalaw to, kain yun eh. Tapos may mga ganun. So, tinulak ko para walang ganun. Kaso may ganito siya. Pero okay pa rin. Sabi ko, okay pa rin yan. May B3 ako. Bibigay ko yung pawn kasi may rook to C1 ako. So, pag gumalaw yung kabayo, let's say pumunta dito, may kain ako dun eh. Papalit ko lang yan eh. You know, may kain nga din dito. So, sabi ko, pasado siya depensa. Ang nakita ko talaga dito, bishop to F8. Pero ang tinira niya po is rook doon sa may E5. Ngayon, yung rook to E5, mali. Kasi may knight to C6. Pagka knight to C6 na discover, oh. Ataka dito, rechumek, and then kiningmuban ko lang. Ngayon, ang matindi kasi may knight to E7. Tapos hanging pa to. Pero may depensa pa siya, bishop to F8. Ngayon, pagka bishop to F8, sabi ko, teka lang sir, winning na ata ako. Yun talagang nasa isip ko. Kasi babagsak yung tore, may knight to B4. At pagka knight to B4, atakado, umiwas, may bishop to F4. Yari. Hindi ka makabalik dahil libre yung kabayo. Sabi ko, winning na. Pero it turns out, mali ako. Grabe yung nakita ng IM, no? Kita niya pa to lahat. Kasi sabi ko, bakit relax pa siya? Na-analyze na pala to lahat na pagdating dito, may A5 siya na brilliant move. Sabi ko, pinakain na yung tore. Eh di kinain ko. Eh di kinapture niya. Sabi ko, ha? Quality up ako ah. Sabi ko, quality up to sir, winning to. Ngayon, ina-analyze ko to. Dito, naubos ang oras ko. Naubos yung oras ko dito eh. Nung tumira ako, less than 10 minutes na lang ako eh.
So, ang ginawa ko, dumipensa. Lahat po kasi ng tiningnan ko, mali eh. Pag pumunta dito, may check eh. Tapos gaganituin ka eh. Oh, may mga ganun eh. So, pag nag-king move naman ako, yan yung initial plan ko, ibibigay ko to, no? Pero may capture ako dito, hindi eh. Pag pumunta ka dito, checking ka eh. Tapos pag humarang ka, capture. Tapos takes may check. No? But it turns out, yun po yung number one engine move. Kasi, pag pala to, ipinilit kong i-maintain yung quality up, losing. Grabe, no? May ganun pala siya, ganun. Gumanon lang ako. So, alanganin masyado. Umatake sa bishop, napilitan ako, no? G5. Pasado daw to eh. Kaso natatakot ako dito eh. Pero ito daw persadong tira eh. Ang ginawa ko nag-G5, kinoption niya takes. Wala na kaming oras. Pareho po kami dito. Less than a minute na lang po ata. Umaasa na lang sa increment. Ayan, chumek po siya. Hindi ako marang. Chumek po siya, kiningmuban ko lang. And then dito, may winning na pala siya E3. Oh. Hindi ko nga din nakita yung E3, tutulak lang. Ang ginawa niya is nag-bishop dito eh. So, ginawa ko naman, nag-rook to E1 kasi may threat siya makakain yun. Kinapture niya and then umangat ako. So, pagkaangat chumek siya, pumunta siya dito, tapos nag-F4. At pagka F4, nag-F3 lang ako. Ayan. And then, nag-bishop to H5 siya, gandang tira. So, napilitan ako capturein. So, pagka-takes, ang ginawa niya po, chumek po siya dito eh. So, kinapture ko, and then kinapture niya, at tinix niya, sabi ko, okay, equal, pero mali pala yung aking pananaw, hindi pala to equal. Iba talaga sila pag mga batak, no? Kita lahat, oh. Kita niya to. Gandang tira. Gandang tira. Hindi ko may tulak, may bishop doon. Anyway, tinulak ko pa rin yan eh. Nag-bishop siya doon. Tapos, pumunta lang ako dito, kinapture niya. Pagka-capture niya, chumek ako. Kining mo ba niya? And then, boom, tulak lang. Ang ginagawa ko, ka-counterplay. So, kung capture po siya, tinulak ko ulit. Pagkatulak ko, tinulak niya na naman. Bakit? Pag kinapture na ganun, gaganon siya eh. Pero rook A1 lang ginawa ko. Pagka rook A1 ko, chumek. Punta ako dito, pumunta dito, inatake yung pawn. Tinulak ko, tapos may pensa dito. Pag depensa, lumapit yung king ko, bumalik na naman siya. Aba, di pumunta na ako dito, tapos pumunta siya doon. Eh, may tulak na ako. Yun, mali yung balik niya. May tulak ako. Pagpunta niya doon, kinapture ko na. Ayan, ganito nangyari. And then, nagtulak siya ng pawn. Ayun. So sabi ko, baka manalo pa. Pero inalis ko, walang panalo. Kasi lumapit yung king ko, bumara siya. Nag-king move ako dito. Pinapatulak ko talaga yung pawn. So pagkatulak niya ng pawn, lumapit lang yung king. And then lumapit din yung king. Pumunta ako dito, gumanyan. And then dito, drawish na po ito eh. So ang ginawa niya, pumunta siya dito eh. No? Na kung saan, inatake ko yung pawn. So pagka-atake sa pawn, lumapit siya dito, kinapture ko. Lumapit siya dito. Pumunta lang ako dito, kaya pinalit ko na, no? Kasi capture takes, hindi niya matulak eh. So, ginawa niya, kinapture takes. Ayan, ganyan nangyari. Kahit na one put up ka, tabla pa rin. So, ang ending, natabla po yung laban. Di ba? Wala, tabla yan eh. Mga stalemate defense. Natabla po yung laban. At dahil po sa tabla na laban, ang score ko po, 3 out of 6. Ngayon, sumunod na laban, kalaban ko naman po ay isa pong Chinese player. At ang Chinese player po, mababa rating niya eh. Ang rating po niya is 1,091 lang. Pero kahit 2,091 lang, marami po siyang tabla sa mga 2,300 plus. So, malakas din. Parang 17 years old lang po na Chinese. Ipakita ko na lang kung ano po nangyari sa amin, no? Sa last part na lang kasi masyado nang mahaba yung video eh. Ayan, dito po, ang huling tira niya po, Queen D3. So, ginawa ko po, nag-create ako ng pass pawn. Ayan. Tapos, nag-knight to E4 siya, na tinulakan ko lang ng pawn. So, ito po, very equal lang. Kaso, nakakatakot pong laruin dahil may pass pawn. And endgame na po ito. So, na-reach na po namin yung medyo time pressure ng konti. Actually, siya lang. Siya yung time pressure, ako hindi eh. Lamang po ako sa kanya, mga 20 minutes may higit eh. Siya below 5 minutes na lang eh. So, ang ginawa niya po, umatras, tinulakan ko. And then pagkatulak, nagtira lang po siya ng G3. Ang reason niya, nakikita niya, na-check ako eh. Tapos tatakbo. Gusto niyang iwanan. Gusto niya lapitan. Pero sabi ko, mali ata yung idea niya kasi may check ako. At yun na nga yung nangyari. Ayun, oh. Na-miss niya po yung sacrifice. Boom. Ang ending, lamang pa ako ng pawn. At ang matindi, di ba, lamang ako ng pawn, bumagsak pa yung pawn dyan. Ayan, oh. At dito po, nag-resign na. So, dahil po sa panalo ko na yan, ang naging score ko po is
4 out of 7. At dahil doon, sumunod na laban, round number 8, Grandmaster na naman yung kalaban ko. At kung ako'y manalo, may chance na ako sa IM North. Ano pong nangyari? Abangan nyo po yung susunod na video. Medyo mahaba na eh. Muli, ito po yung Coach P, the Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.